appeal chamber by majority has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. When it rains, it pours. Matapos tablahin ang kanyang hamon sa jurisdiction ng ICC, kinumpirma na ng korte ang charges of crimes against humanity laban kay FPRRD. Ibig sabihin, tuloy na ang paglilitis ng dating Pangulo. Aabangan na ngayon ang kanyang pagdalo. Ang anak naman niyang si VP Sara may mga bagong tirada. Di naman pahuhuli ang Malacanang sa pagbuelta. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Tuloy na ang trial. ICC Pre-Trial Chamber kinumpirma ang lahat ng charges laban kay FPRRD. Lahat legit. VP Sara pumalag sa mga kwestiyon tungkol sa kanyang yaman. PBBM backer daw ni dating Senador Antonio Trillanes. Collateral damage, hindi drug lord. Dating Agriculture Secretary Manny Piñol, dinepensahan ng kaibigang si Samuel Uy. Change of travel plans, panibagong world tour ni VP Sara, hindi na itinuloy. Paglalabas ng Travel Authority ng Palasyo, too late na raw kasi. Exclusive, Leandro Leviste at Kiko Barsaga lilipat umano sa PDP Laban. At Alex Ayala umabante sa Mutua Madrid Open. Spanish skills ng Pinay tennis star approve sa netizens. Kumpirmado na ng ICC ang charges of crimes against humanity laban kay FPRRD. Ibig sabihin, haharap na sa paglilitis ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, unanimous ang pagkumpirma sa kaso na may kaugnayan sa madugong war on drugs ni Duterte. Tiniyak din ng korte na patas ang magiging trial at mabibigyan ng kampo ni FPRRD ng sapat na oras para makapaghanda ng depensa. Bago ang confirmation ng charges against crimes against humanity laban kay FPRRD, tinabla ng ICC ang paghamon ng kanyang kampo sa jurisdiction ng korte sa kaso. Balikan natin ang naging pagdinig kahapon sa agenda report ni Kevin Manalo mula sa the Netherlands. Rodrigo Roa Duterte. Ilang beses na ipinaglaban ni former President Rodrigo Duterte at ng kanyang depensa ang issue ng jurisdiction o kung saklaw ba ng International Criminal Court ang Pilipinas kahit na opisyal na itong umalis bilang state party noong 2019. March 2025 nang dalhin sa The Hague si FPRRD at May 2025 nang unang hamunin ng kanyang mga abogado sa pre-trial chamber ang jurisdiction ng ICC. October 23, 2025, binasura ito ng pre-trial chamber. October 28, dinala ng depensa ang issue sa appeals chamber. 4 na punto ang prinisenta ng depensa at bawat isa rito sinagot ng appeals chamber. Una, paliwanag ng depensa na wala na umano ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas noong kumalas ito sa Rome Statute. Sagot ng appeals chamber, rejected. Hindi raw nakadikit ang jurisdiction sa panahon kung kailan ang investigasyon kundi kung kailan naganap ang mga krimen. Pangalawa,
Ayon sa depensa, hindi dapat ikonsidera bilang formal proceeding ang isinagawang preliminary examination dahil lamang nangyari ito bago kumalas ang Pilipinas. Tanging ang investigasyon at judicial proceedings lamang daw ang dapat bilangin. Sagot ng Appeals Chamber, rejected. Ang mga gawain daw ng Office of the Prosecutor tulad ng preliminary examination ay opisyal na aktibidad ng korte. Pangatlo, ayon sa depensa, hindi raw dapat isama ang Office of the Prosecutor kapag pinag-uusapan ang mga gawain ng korte, maging ang kanilang preliminary examination. Sagot ng Appeals Chamber, rejected. May iba't ibang sangay daw ang ICC, kabilang ang Presidency, Chambers, ang OTP, at ang Registry. At pang-apat, sabi ng depensa, kapag umalis na ang isang state party sa ICC, hindi na raw dapat ito pakialaman ng korte. Sagot ng Appeals Chamber, rejected. Hindi raw mabubura ang accountability ng isang leader na sangkot sa crimes against humanity habang miyembro sa ICC ang isang estado dahil sa pagkalas. Kahapon, April 22, 2026, ibinabana ang desisyon. Kumpirmado ang naunang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber is not persuaded by the defense's omission that the one-year withdrawal period sufficiently. Ibig sabihin, pinal na ang desisyon at hindi na pwedeng umapela pang muli ang kampo ni FPRRD. The appeal chamber by majority has rejected all 4 grounds of appeal. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. The appeals chamber by majority confirms the impugned decision. Para sa agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands. Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Pinagbigyan na nga, naghihimutok pa. Tila yan ang hirit ng Malacanang sa reklamo ni VP Sara kaugnay sa kanyang travel clearance. Giit ng palasyo, hindi naman ito late at dumaan lang sa tamang proseso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa gitna ng krisis sa Middle East, sa gitna ng mga bilyones na issue na napapaloob ngayon sa Vice Presidente at sa kanyang asawa. Kung kayo ang tatanungin, kung kayo ang Vice Presidente, nararapat ba na magbakasyon? Kung yan po ang nais niya na magbakasyon at mag-world tour, ibigay ang hilig. Hindi raw intentional na kahapon lang na i-release ng Office of the President ang approved travel authority ni Vice President Sara Duterte na lilipad sana patungong Netherlands, Republic of Korea, Belgium, Germany at United Kingdom mula ngayong araw, April 23 hanggang May 15. Sa travel clearance na nakuha ng Billionaire News Channel, nakalib sana ang bise at personal na popondohan nito ang kanyang biyahe. April 14 daw nagpasa ng request for travel clearance ang bise at ang karaniwang sistema sa pag-aaproba nito 5 working days ang kailangan. Hindi rin naman daw naiiba ang trato sa pangalawang Pangulo kumpara sa ibang mga opisyal na nagsusumite rin ng travel request dahil kadalasan isang araw talaga ibinibigay bago ang scheduled trip. Sa kasaysayan naman daw ng personal trips ni VP Sara, ni minsan ay hindi ito hinarangan ng administrasyon lalo na't wala naman siyang whole departure order. Hindi raw issue kung gaano katagal dumaan sa opisina ng presidente ang kanyang request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 billion question. Sinabi kasi ni Duterte sa kanyang pahayag na nagbago ang kanyang plano dahil sa hindi kasiguraduhan kung papayagan ba siyang umalis ng bansa. Called out ang Office of the President ngayong araw matapos humiling ng confidentiality ang bise sa anyay mga sensitibong dokumento. Ayon sa Malacanang, public servant ang Vice Presidente, hindi pribado.
Ibigay ang hiling ng walang ligalig. Yan ang mensahe ng Malacanang sa reaksyon ni VP Sara sa kanyang travel clearance. Kung usapang impeachment naman daw, hindi na kailangan pang magsalita ng palasyo dahil ang vice-presidente ang dapat magpaliwanag sa taong bayan. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa pagkakaungkat ng iba't ibang issue sa gobyerno, kanya-kanya rin umanong lipat ang mga kongresista ng partido. Sino ang naghahanap ng kakampi? Sino ang nagsosolo? Alamin sa exclusive agenda report ni John Manalo. Kakalas na raw si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa lakas CMD. Ayon sa source ng Billionaire News Channel, nakatakda siyang lumipat umano sa PDP laban. Pero sa kanyang mensahe sa amin, sinabi ni Leviste na wala siyang balak sumali sa kahit anong partido. Nilinaw din niya na independent siyang tumakbo bilang kongresista at sumali siya sa lakas CMD pagkatapos ng eleksyon para makakuha ng committee memberships. Pero sumulat rin daw siya sa Kamara Enero ngayong taon para tuluyan ang bumitaw sa mga kinabibilangan niyang komite at maging ganap na independent congressman. Nais daw kasi ni Leviste na makapagsalita siya nang hindi nangangailangan ng clearance mula sa kahit kanino. Hindi direktang sinagot ni Leviste kung umalis na nga ba siya sa lakas CMD. Pero hindi na aniya siya bahagi ng majority block sa Kamara. Kinukumpirma pa ng BNC sa lakas CMD kung talaga bang hindi na nito miyembro si Leviste. Sa The Spokes ng Billionaire News Channel, inamin ng batang kongresista na matagal na siyang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I've long been a DDS and I think there's a insinuation that a lot of people don't admit that they are DDS, but just to put it on the record, I think that there's a lot of good that can happen to the country if we bring back some of the old policies of the previous administration. And the other thing I don't like about Congress is people are always moving parties to where there's a budget. And 90% of the current Congress was DDS during the time of the previous administration. And I can say I cannot be bought. That's why I'm not going to suddenly be silenced just because it is politically inconvenient. Kasama rin umano sa mga lilipat sa PDP laban si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Walang partido ngayon ang tinaguri ang Congress Miao matapos si Bakin sa National Unity Party na pinamumunuan ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Nang tanungin namin si Barzaga, hindi direkta ang sagot niya. Kapwa maingay si Leviste at Barzaga sa issue ng flood control scandal kung saan dawit ang lakas CMD President na si former House Speaker Martin Romualdez. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Balikan naman natin ang kaso ni FPRRD sa ICC. Makakausap natin ngayon, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti. Magandang gabi po sa inyo, Attorney. Magandang gabi, Corina. So ano po ang implikasyon? Kung ipapaliwanag po natin ng simple, yung naging desisyon pong ito ng ICC, una sa jurisdiction issue at ngayon naman sa confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Una, yung kahapon na jurisdiction decision on the appeal, ang ibig sabihin po ay may kapangyarihan yung ICC na dinggin hindi lang ang kaso ni Duterte, kundi silipin kung anong nangyayari sa Pilipinas. Dalawa kasi ang nakabinben, yung kaso ni Duterte na napapaloob sa mas malawak na investigasyon. At kung sakali, siguro yung mai-imagine ay kung paano kung natalo yon. Ibig sabihin po, titigil ang lahat. At maski yung mga idineklara or sinabi po na mga co-perpetrators ng Duterte ay hindi na rin, wala na magpo-proceed laban sa kanila. Kaya, kahapon may kapangyarihan. Ngayong araw, ang tinalakay naman, mula po ito sa pre-trial chambers, magkaiba po itong mga chambers or magkaibang grupo ng huwes. Sa confirmation of charges, ang hearing na ito ay ginanap noong Pebrero. Ang tanong, meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis, sa trial? Sabi sa atin ngayon, meron. Kaya, dahil may kapangyarihan ng ICC at dahil may ebidensya para magpatuloy ng paglilitis, ay malamang sa malamang ngayong taon, magbubukas na ang paglilitis laban kay Duterte. Ano po sa palagay ninyo sa mga pahayag na basehan ng kanilang desisyon ang pinakamatibay na ebidensya na dapat po itong magpatuloy sa korte? Binanggit doon sa desisyon na
yung ebidensya ng prosecution na una, mga dokumento, mga video, mga litrato, at mismo mga salita ni Duterte ay kumbaga kapani-paniwala. Galing ito sa mga sources na hindi mo paghihinalaan. Galing mismo sa gobyerno yung iba pang dokumento. Whether nakuha nila nung panahon ni Duterte or ngayong Marcos administration. Kumbaga public information. Yung pangalawa, impormasyon galing sa insider witnesses. At ito ko rin na yung mga binabanggit na P1, P3. Nung nag-hearing, sabi daw kasi nitong mga witnesses na ito ay ang nangyari sa Pilipinas noong panahon na ito ay ganito na utusan kami ang gumawa nito. Kung sa termino na, dito kasi sa confirmation of charges, ang sabi si Duterte ay indirect co-perpetrator. Yung indirect meaning hindi siya ang pumatay. Ang nagsalita sa ICC, ang magsasalita sa trial, kalaunan na insider witnesses, ay direct co-perpetrator o siya mismo mga pumatay at nautusan. Ayun, okay. Kung babalik naman po tayo, ma'am, doon sa issue on jurisdiction, ito po bang desisyon na ito sets a precedent? Meron pong iba pang mga pangalan na inilulutang na maaaring hainan po ng warrant of arrest at dadalhin po sa The Hague, ano? So, does this make it more feasible, ito pong naging desisyon kay FPRRD that indeed there is jurisdiction on Filipino leaders? Yes. So, yung jurisdiction, mas warning siya sa mga bansa na hindi basta-basta ang desisyon na mag-withdraw o umalis sa ICC. Ang sinubukan kasi ni Duterte ay nakapagsimula, miyembro ka ng ICC, nakapagsimula na ng investigasyon para maiwasan ang pananagutan, aalis ka na lang. Itong desisyon sa jurisdiction, ang sinasabi, sino mang nagbabalak pa, ito ang pagpapasya namin. Hindi kasi tanong doon sa jurisdiction decision kung may jurisdiction ba ang ICC sa panahon na nangyari ang krimen. Maski depensa po, hindi naman madedenay na nung naganap ang patayan, miyembro tayo ng ICC. Pero lampas na po doon ang tanong. Ang tanong ay, it's not the existence of jurisdiction, but the exercise of jurisdiction. Naka-action ba ng mas mabilis ang ICC? Kaya hamon ito sa ICC, sa totoo lang, sa panahon ngayon. Kasi ang sinabi doon sa desisyon, kailangan makakasa ng preliminary examination at the least ang ICC sa mga lugar na merong nagaganap bago pa ito maka-withdraw. At dito naman, kadikit, dito sa confirmation decision, nandito kasi yung mga pangalan. Kung may jurisdiction, ang lumalabas, wala silang sasantuhin. Ang sabi ng ICC, ang jurisdiction namin o ang saklaw namin, may kapangyarihan kami o kaya namin dalhin sa korte ang mga may kasalanan. At eto na nga, kahit pa presidente ka o makapangyarihan, dapat dalhin ka sa paglilitis. Maaari pa po bang mag-apela ang kampo ng dating Pangulo? Maaari pa dito sa confirmation decision, pero kung ano man, dahil may panahon na pagdadaanan, yung pag-transfer natin sa trial chamber, bago matuloy ang paglilitis, palagay ko ay, at sa tansya ko, matatapos na ang issue ng apela, ang pagpapasya doon sa apela, sa loob ng panahon na naghahanda rin sa paglilitis. Kaya, kung meron mang desisyon, at ang pinagdadasal namin ay ang desisyon na yun ay pabor pa rin sa amin, kung sa desisyon sa apela, hindi na sana maantala pa yung trial mismo. So ito pong mga pamilya ng drug war victims umano, sila po ba'y magiging aktibo sa partisipasyon dito po sa kalakaran ng paglilitis? Talaga, oo, Corina. 539 katao po ang kinikilala ngayon na participating victims sa ICC. Pero pwede pa ito kasi madagdagan dahil naghihintay lang kami ng go signal pero naghahanda na dahil magbubukas po ulit ang application for participating victims. Iba pa, ang abiso namin, iba sa level naman ng pagiging witness, iba po ang proseso patungkol doon. Pero unahin na natin itong participating victims na magbibigay sa atin
ng kakayahan na magbigay ng pananaw at kuro-kuro ng views and concerns directly to the court. At huling tanong po, sino naman po ang susuporta financially dito po sa pagbiyahe at pamamalagi ng napakarami pong mga miyembro ng pamilya, ano po, ng mga biktima? Mukhang private sector po kasi hanggang ngayon, sabi ng Pilipinas, hindi sila magko-cooperate. Kaya mukhang wala po kaming maasahan kasi kung member state ka sana, you could be compelled to support. Pero at this point, mukhang kami-kami, tayo-tayo. At sana, maski ganito yung sitwasyon, makapagtulungan pa rin po tayo moving forward. Maraming salamat po sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti. Salamat, Karina. Nasa Pilipinas lang si former House Speaker Martin Romualdez. Yan ang tiniyak ng kanyang abogado matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang hiling ng ombudsman na precautionary hold departure order laban sa kongresista. Hahamunin din daw nila ang PHDO sa proper forum. Una nang hinarang ng ombudsman ang nakatakda ng biyahe ni Romualdez para magpa-check up sa Singapore. Flight risk daw kasi ang mambabatas na isa sa mga nadawit sa multi-billion peso flood control scandal. Pinuna ni Navotas Congressman Toby Tiangco ang timing ng video statement ni former House Speaker Martin Romualdez. Dumepensa rin siya sa umano'y pananahimik sa issue ng budget insertions. Alam daw ni former House Speaker Martin Romualdez ang nangyaring bentahan ng mga proyekto. Because when he asked me what's the problem in Congress, sinabi ko, Kaya tanong ni Navotas City Representative Toby Tiangco, bakit ito nanahimik? when I brought up the issue of the small committee, walang minutes, walang transcript, speaker pa siya nun. Bakit wala siyang ginawa? Hindi niya hiningi. Gate ni Tiangco sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, nagsimula ang korupsyon sa small committee at hindi sa executive branch na una ng sinisi ni Romualdez. The first opportunity to insert is doon sa small committee. Doon pa lang sa pagtanggal ng mga flagship projects ng executive branch na nasa NEP na linalagay nila sa unprogrammed appropriation. Dumepensa rin si Tiangco sa pag-name drop ni Romualdez sa kanya sa inilabas na video statement nito noong Martes. Kinwestiyon kasi ni Romualdez kung bakit si Tiangco mismo hindi raw nagsalita noong vice chairman pa siya ng House Appropriations Committee. Number 1, 56 kaming vice chairman. Number 2, ang trabaho ng vice chairman is to defend the department that is assigned to you. Number 3, tignan nyo yung deliberations ng 2025 budget. I think that is September 2024. Tignan nyo yung recordings noon sa YouTube o kahit yung transcript noon. Walang majority na nagtanong doon. Dahil sinasabihan yung majority members na hindi kayo pwede magtanong. Pag nagtanong kayo, bawasan yung budget sa distrito nyo. Para kay Tiangco, hindi coincidence na naglabas ng pahayag si Romualdez kasunod ng balitang naaresto na si resigned Congressman Zaldico. Pero duda siyang gagawing fall guy o scapegoat ang kongresista. He has to answer directly. Alam ba niya yung ginagawa ni Saldi o hindi? Kung hindi niya alam, how could it have happened? Nanindigan din si Congressman Tiangco na walang kinalaman si PBBM sa flood control scandal. Simple, matipid at wala raw kasing luho ang Pangulo. Marami raw miyembro ang ehekutibo, kaya di dapat ma-single out si PBBM sa video statement ni former House Speaker Martin Romualdez. Ayon din sa Malacanang, bukas ito kung makipagtulungan sa pinsan ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi ang Pangulo ang tinutukoy ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez na executive na may malaking command responsibility sa flood control scandal ayon sa Malacanang. Kaya nga raw binuo ang Independent Commission for Infrastructure ay dahil hindi tinulugan ang eskandalo at walang pinagtakpan ng Pangulo. Sa video statement ni Romualdez, pinanindigan niyang hindi sa Kamara nagbubula ang korupsyon kundi sa ehekutibo. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actually supervision, operational control,
and implementation on the ground. Buwelta ng Malacanang, hindi lang naman presidente ang nakaupo sa ehekutibo. Yes, because being the commander-in-chief, being the chief executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the president, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon, kung meron man. Sa personal na kaalaman daw ni Yusek Claire Castro, hindi pa niya nakikitang magkasama ang magpinsan. Sa depensa naman ni Romualdez na hindi siya papayag maging scapegoat ng mga dapat magbayad sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, hindi daw ito saklaw ng Malacanang. Kung makakatulong naman daw si Romualdez sa takbo ng investigasyon, welcome daw ito kay PBBM na nais mapanagot ang dapat managot. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Wala pang petsa kung hanggang kailan tatakbo ang extended ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Pero ang malinaw sa magkabilang panig, walang kasunduan hanggat hindi nasusunod ang kani-kanilang kondisyon. Narito ang agenda report ni Laika Cuevas. Malaking sagabal sa peace talks ng Washington at Tehran ang US blockade sa Strait of Hormuz. Gayon din ang mga pagbabanta ng Amerika ayon sa presidente ng Iran. Pero wala raw talagang balak si US President Donald Trump na bitawan ang strategic waterway hanggat walang nararating na kasunduan. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response. 1/5 o 20% ng langis ng buong mundo ang dumaraan sa Strait of Hormuz. Ships need to be able to come in and ships need to be able to come out. The fact that this is not the case is already having a big impact around the world, and we're all feeling it. The world needs to see freedom of navigation resume in the Strait of Hormuz. Bukod sa US blockade, todo bantay din ng Tehran sa strategic waterway. 2 container ship ang nasabat ng mga tropa ng Iran. Wala raw kasing permit ang mga barko. Habang nakabinbin ang pag-uusap ng Amerika at Iran, patuloy na iindahin ng mundo ang krisis sa langis. Para sa agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Suportado ng ilang Filipino-Americans ang opensiba ng US sa Iran. Anila, self-defense lang ang ginagawa ni US President Trump. Yan ang agenda report ni US correspondent Len Almaden Thornhill. Init ang tensyon sa pagitan ng US at Iran. Usapan ngayon sa loob ng Amerika at kasama dito ang Filipino-Americans kung hanggang saan dapat umabot ang US response. Para sa ilang Filipino-American Republicans, kasama na si Ron Falcone, 4th-term mayor ng Brunswick, Ohio, matagal na itong issue sa Iran. At naniniwala silang panahon na para sa mas matinding aksyon. I'm looking at it, of course, because I'm living here in America. I know that Iran has been a thorn in the side of every U.S. administration going back nearly 50 years, you know, and finally we have a president who has taken this threat very, very seriously, and he has done what he's needed to do to protect the American people. He not only to protect the American people, but really to protect the world from a nuclear Iran. Pero lampas sa politics, may direktong epekto ito sa mga Pilipino, lalo na sa Middle East, kasabay ng posibleng pagtaas ng presyo ng oil at gas. But I think in the long run, I think that this will bring about not only a safer Middle East, but also a safer world, not only for America, but also for Filipinos who are working abroad. Pero may pangamba rin kung ang mas agresibong approach ba ay magdadala ng stability o magpapahaba lang ng tensyon. I would like to see the Iranian people rise up and make Iran free again and make Iran great again. Habang tumitindi ang sitwasyon, malinaw ang mga Filipino-Americans ay hindi lang nakatutok kung hindi bahagi ng usapan sa direksyon ng US policy at epekto nito sa buong mundo. Lalo na't mahigit 2.14 million Filipino-American adult citizens
ang may karapatang bumoto sa US. Para sa Agenda, Len Amadin Thornhill, Billionaire News Channel, Washington, D.C. Pinangangambahan ngayon ang pagbabawas ng mga empleyado sa hotel and tourism industry dahil sa krisis sa langis. Kaya panawagan ng sektor ang mas epektibo pa sanang aksyon mula sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Kasunod ng pagsirit ng presyo ng petrolyo, inaasahan na rin ang dagdag singil sa pamasahe sa eroplano. Kaya nanganganib na rin ang sektor ng turismo. Ayon kay Attorney Joey Lina, President ng Manila Hotel, isang domino effect ang dulot ng sigalot sa Middle East para sa mga negosyo at empleyado ng tourism industry. And as I said, even if the Iran war is ended, the supply chain has already been affected, and the time delivery is pushed back already, and it will take some time. It will take some time before everything normalizes. Ayon sa dating senador at DILG Secretary, ngayon pa lang, kapansin-pansin na ang paghina ng foot traffic sa 5-star Manila Hotel. Manpower is one of our biggest requirement, no? Kung walang humina yung accommodation, so even your food and beverage, your housekeeping, no? You will need less and less people because wala namang gaano, no? Occupancy is going down. No? Kung magpapatuloy ang krisis na dulot ng giyera sa Iran, posibleng mawala ng trabaho ang maraming Pilipino. Ayon kay Dina, last resort sana ang pag-layoff, kaya lahat ng paraan ng paghihigpit ng sintron, ginagawa muna. Use electricity sparingly, only when necessary. Yung mga very basic naman yan. No? Sa sourcing of food, we have to be more resourceful. Where can we find the same quality of food at lower prices, if that's still possible? Panawagan ni Lina sa mga mambabatas. Bigyang pansin ang lagay ng ekonomiya sa mga panukalang batas na hinahanda. At sa ngayon, nilulunok muna ng industriya ang bigat sa kanilang mga bulsa. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Dating Agriculture Secretary Manny Piñol dinipensahan ng businessman na si Samuel Uy mula sa akusasyong pagiging isang drug lord. At Kylie Jenner finlex ang kanyang Hermes bag collection. Susunod yan sa Agenda. Mula kay PBBM hanggang COA at AMLAC, isa-isa silang binwentahan ni Vice President Sara Duterte, isang araw matapos ang ikatlong impeachment hearing sa Kamara. Ang detalye sa Agenda Report ni Ched Gatchalian, nag-uulat ang live mula sa Makati City. So, Ched, ano na ang mga sinabi ni VP Sara? Corina, muling binanata ni Vice President Sara Duterte ang Marcos Jr. administration isang araw matapos ihayag sa House deliberations na hindi umano nagtatali ang bilyong pisong bank transactions ni VP at ng kanyang asawa sa kanyang salin. Mayroon na ring tugon ang legal team ni VP sa mga pasabog ni former Senator Antonio Trillanes at sa mga records na inilabas ng AMLAC. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na habang lumalala ang umano'y
pang-abuso ng administrasyon sa mga institusyon ng bansa para sa politika, mas nahalata raw na takot itong managot. Si PBBM din daw ang sumusuporta kay former Senator Antonio Trillanes IV na anyay wala pa ring pinagbago ang naratibo. Tinawag din ni VP Sara na low bender ang Kamara na tumatanggap umano ng mali-maletang pera at lumalagpas sa limitasyon ng constitutional powers nito. Hindi rin nakaligtas ang Commission on Audit at ang AMLAC sa buwelta ng bise. Simple lang daw ang sagot ni Duterte sa lahat ng alegasyon, malinis sa kanyang service record at wala raw siya naging kaso ng korupsyon. Ang mensahe ni VP sa publiko, huwag umanong magpalinlang sa ingay ng impeachment habang wala pa ring sagot sa flood control controversy. Sa isa pang pahayag, inanunsyo ni Duterte na hindi na matutuloy ang nauna niyang biyahe dahil sa last minute daw na pag-aproba ng palasyo. Pero ang hirit ni VP sa Malacanang, abangan ng kanyang bagong request. Sabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, kailangan maging maingat sa pag-interpret ng transaction details na ipinakita ng AMLAC sa House hearings. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Hindi naman ibig sabihin nun, illegal na kaagad or may money laundering na kaagad. Umabot sa 6.7 billion pesos ang na-flag transactions based sa report ng AMLAC. 3.7 billion pesos ay sa accounts ng bise at 2.9 billion pesos naman sa kanyang asawa. May tugon din si Poa nang tanungin kung kilala ba ni BP Sara si businessman Samuel Uy, ang inakusahang drug lord umano ni Trillanes na nagbigay raw ng milyong-milyong pera sa bise. As to her personally knowing Samuel Uy, hindi namin napag-usapan pa. It's public information naman na kaibigan talaga ni PRRD si Samuel Uy. As to the allegation of him being a drug lord, that's merely an allegation, no? So we shouldn't conclude anything out of that. Wala rin daw sa impeachment complaints ang ilang alegasyong nilabas sa House deliberations. We're not naive, hindi ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints. Una nang sinabi ni House Committee on Justice Chair Congresswoman Jervil Luistro na tila lagpas na sa kinakailangang standard para magkaroon ng probable cause ang mga ebidensyang hawak nila. Corina, ang hamon ng defense team ni VP Duterte, pagbotohan na ng komite ang impeachment complaints dahil kumpiyansa naman daw sila na mananalo sila kung maiakyat man sa Senado ang impeachment case. Sabi pa ng defense team, we are not here to lose. Corina? So, Ched, wala pa ba ang mga halimbawa pleadings, manifestation o yung mga counter-arguments ang depensa as of now laban sa mga akusasyon sa bise? Yan yung paulit-ulit natin na tinanong kanina sa defense team. Talagang maingat sila. Pero sa ngayon, hindi pa daw nila masasabi na wala pa silang magiging manifestation. Waiting game pa sila sa developments ng mangyayari sa mga House hearings. Pero lumalarga na rin yung petition naman nila sa Supreme Court na kung may question sa nature ng proceedings ng House na una nilang tinawag na mini trial. Corina? So ito ay sa Senate trial pa talaga kung sakali. Doon sigurado ilalabas nila yan. Yun ang sinasabi nila na parang ang dating nga ay talagang doon yung game face on ng defense team. Talagang hinihintay na nila dahil doon daw nila matetest kung tunay ba o may credibility ba yung mga evidence na present sa mga nagdaang House hearings at sa darating pang House hearings dito. So, Ched, sa April 29, ano naman ang mga maaasahan ng legal team ng VP?
Sa April 29, sinasabi na pag-uusapan yung di umano'y grave threats kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Pero in terms of expectations, sabi sa atin ng defense team, wala pa silang gaanong maasahan dahil may mga surprise na mga evidence, na mga alegasyon na lumalabas dito sa mga House hearings. Pero ano man daw yung lumabas, handa silang sagutin ito. Ngayon mukhang malilimitahan yung magiging mga press briefing nila, mga panayam, dahil sabi sa atin ng defense team, ayaw nilang magkaroon ng trial by publicity. Balik sa iyo, Karina. Maraming salamat, Ched Gatchalian, nag-uulat ng live mula sa Makati City. Samantala, huwag takbuhan. Sa halip, dapat daw harapin ng mag-amang Duterte ang kanilang mga issue. Sa impeachment man o sa ICC. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Na-double kill daw ang pamilya Duterte. Nagkasabay kasi kahapon ang impeachment hearing laban kay VP Sara at ang final decision ng ICC sa jurisdiction sa kaso ni FPRRD. Pinapakita nito na in the end, hindi talaga matatakasan ng mga Duterte ang accountability. No, yung tatay, kailangan humarap sa hustisya at yan ang nakikita natin sa nangyayari sa dahig. Pero aminado si Acting Chairs Party List Representative Antonio Tinio na malapader pa rin ang tiwala ng tao sa mga Duterte. Well, realidad na mataas pa rin ang popularidad ng Duterte brand. No? Hindi naman nakatali sa isang tao lamang. Ultimately, it's a brand, Duterte brand. No? Kaya nga kahit Vice Presidente na wala naman talagang track record, ay nangunguna sa presidential surveys as early as now. Ganon din itong si Mayor Baste na biglang pinoproject na. Sa kabila nito, tiwala si Tinio na aabot sa Senado ang impeachment ni VP Sara dahil sa lakas daw ng mga ebidensya. Binatikos din niya ang planong biyahe ng bise. Tila pagtakas daw ito sa kanyang pananagutan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Versus Indania, walang ibang dapat sisihin kundi si VP Sara at ang kanyang pamilya. Sa dulo raw, ang bise mismo ang magdidiin at uusig sa kanyang sarili. Sa susunod na impeachment hearing sa April 29, tatalakayin daw ng House Justice Committee ang wani pagbabanta ni Duterte laban sa First Family at former House Speaker Martin Romualdez. Posible rin daw pusisiin ng komite ang tax records ng bise at ng kanyang asawa na si Mans Carpio. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Handang humarap ang NBI sa House Justice Committee sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ipipresenta nila ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga banta umano ng bise laban sa First Family noong 2024. Isa yan sa mga basehan ng impeachment. Una na rin siyang inireklamo ng NBI noong 2025 dahil sa kaparehong dahilan. Nasabat ng Bureau of Customs ang higit 174 million pesos na halaga ng iba't ibang produkto sa Valenzuela. Wala raw ang mga kaukulang dokumento nito. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Samot-saring produkto ang tumambad sa Bureau of Customs nang silbihan ng Letter of Authority ang warehouse na ito sa Valenzuela City. Mula supplements gaya ng gatas at gummies, bakuna para sa mga aso at mga gamit sa camping. Bakan daw ito ng mga produktong madalas ibinebenta online. Ayon sa BOC, nagkakahalaga ang lahat ng ito ng mahigit 174 million pesos at pinaniniwala ang galing China dahil na rin sa Chinese markings. We don't want to disrupt, online businesses. But again, this serves as a reminder, dun ho sa consuming public, pati na rin ho dun sa mga nagbebenta online na sana ho yung mga produktong binebenta natin, suriin natin na dumaan sa tamang proseso at may kaukulang permit. Isa umanong Taiwanese national ang lumalabas na may-ari ng warehouse. Inuupahan naman daw ito ng isang Pilipino. Bibigyan sila ng BOC ng 15 araw para makapagsumite ng karampatang dokumento kahit pa ang ibang mga produkto ay freely importable. Yun lang, dahil ho na ihalo sa mga illicit na produkto, meron po kaming pagdududa na baka mamaya hindi rin
ito na ideklara ng tama at maaaring hindi nakapagbayad ng tamang buwis. Kapag napatunayang illegal na ipinasok sa bansa ang mga produkto at hindi dumaan sa wastong pagsusuri ng local authorities, sisirain ang mga ito o isusubasta para maibalik ang nawalang kita sa pamahalaan. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Fire out na ang sunog sa bahagi ng Mount Humarap sa Paete, Laguna. Bahagi ito ng Sierra Madre Mountain Range. Sanib puwersa ang Bureau of Fire Protection at local responders para maapula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ng sanhi nito. Nauna nang sumiklab ang mas malawak na sunog sa bahagi ng Sierra Madre na sakop ng Lumban at Kalayaan Martes ng gabi. Kylie Jenner flexes her massive collection of Hermes bags. On Instagram, Kylie shared snaps of her closet filled with Birkins and Kellys of different sizes and colors. Ayon sa reports, may more than 50 handbags ang Kylie Cosmetics founder. Rare pa raw ang mga ito and are worth hundreds of thousands of dollars. Kylie says sa caption, "Can a girl have fun?" Rihanna's 7-month-old daughter makes a fashionable public debut. Little Rocky joined her superstar mother as cover girls ng pop issue ng W magazine. Rihanna is wearing a Dior Haute Couture coat and lilac-colored hat, while her baby is sporting a white headpiece and, yes, a Dior Haute Couture diaper. Proud parent ang Fenty mogul who says Rocky served and shut her mama down. The baby girl is the first daughter and third child nina Rihanna and A$AP Rocky. Manny Jacinto and Liza Soberano will bring Pinoy pride once again sa world stage. Bida sila sa Filipino animated series na Sun Chaser, which will premiere sa 2026 Annecy International Animation Film Festival. Gaganapin ito in France from June 21st to 27th. Ayon sa Variety, Sun Chaser follows a teenager whose carefree summer is upended when an ancient villain attacks his grandmother's island in the Philippines. The series is created by Bobby Pontias and Bernard Badion and is co-produced by Funny Face Films, kung saan co-owner si Liza. Kasama rin sina Liza and Manny sa star-studded voice cast ng upcoming DreamWorks animated film na Forgotten Island. UP student patay sa military operation sa Negros Occidental. At Spanish skills ni Alex Ayala approve sa netizens. Susunod yan sa Agenda.
isang UP Diliman student sa military operations sa Negros Occidental. Depensa ng AFP, armed encounter laban sa mga rebelde ang nangyari. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Dumagsa sa social media ang mga panawagan ng hustisya para kay Alisa Alano, ang UP Diliman student na nasawi sa military operation sa Negros Occidental noong April 19. Sabi ng University Student Council ng UP Diliman, isang USC Education and Research Counselor si Alano at pumunta sa bayan ng Tuboso sa Negros Occidental para makipamuhay at makipag-aralan sa mga magsasaka. Layon daw nito na alamin ang kalagayan ng komunidad na biktima umano ng pangangamkam ng lupa, pagsasamantala at militarisasyon sa lugar. Sa comment section ng post, nagbahagi ng kani-kanilang kwento ang mga kamag-aral nito. Ayon sa mga kapwa estudyante, isang mahusay na student leader, activist at kaibigan si Alano. Mariinding kinundena ng iba pang organisasyon sa loob at labas ng UP ang pagkamatay ng estudyante dahil biktima raw ito ng red tagging at state violence. Giit naman ng Armed Forces of the Philippines, armed encounter ang nangyari sa Negros Occidental. Inilunsad daw ang operasyon mag-aalas 4 ng madaling araw matapos ang verified reports mula sa mga sibilyan na may New People's Army rebel sa lugar. Bukod kay Alano, 18 pa ang napatay na ayon sa AFP ay mga miyembro rin ng NPA. Based doon sa testaments and based doon sa result ng encounter, doon siya mismo sa encounter site, kasama yung mga kasama niya rin na namatay, may mga hawak na baril. Umalma rin si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Bakit kasama ng NPA? Oh, yun ang dapat itanong sa kanila. Dapat nga eh. At kung nandun yung estudyante, hindi man combatant, obstruction of justice or aiding and abetting yon. So kasama din yon. Whether or not na NPA yon, nandun sa encuentro, you shouldn't be there in the first place. Sa kabila nito, nanindigan ng USC UP Diliman na inosenteng sibilyan si Alano. Patuloy rin ang panawagan ng mga estudyante ng UP at mga aktivista ng hustisya sa pamamagitan ng isang vigil protest ngayong araw. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Edited daw ang viral video ng umano'y gas and run sa Cagayan. Ayon sa uploader nito, prank lang din daw ito. Pero giit ng mga netizen, may limitasyon ang pagpapatawa. Yan ang agenda report ni John Riz Calata ng Abante. Kamig merienda! Usap-usapan ngayon ang isang vlog na umano'y prank ng isang dating alkalde sa Cagayan sa kanyang empleyado sa isang gas station sa Maharlika Highway sa Alacapan, Cagayan. Umani ng samot-saring reaksyon online ang eksena kung saan nagpapahabol ang isang sasakyan lula ng dating opisyal sa kanyang empleyado na isang indigenous person. Unang inakalang gasoline boy ang lalaking humahabol dahil sa hindi nito pagbayad sa gasolina. Depensa ng dating alkalde, March 2 pa nangyari ang prank at edited lamang ang mga kumalat na videos online. Ito po yung katotohanan, no? Si Tyson unang-una, hindi po siya gasoline boy, no? Pag-aari ko po yung gasolinahan, pero si Tyson hindi po siya gasoline boy. Ayon sa isang psychologist, for the views ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng content. Kasi di ba yung iba, pag nag-create ng content na ganyan, parang ang pinupoint nila is to boost likes, yung mga ganun, di ba, para magkaroon ng mas maraming mga taong nakakakita noon. But sometimes, yun yung problema, hindi nila nakikita na yung nagagawa nila is something that can really lead na pwedeng parang pinapakita mo na nagmamalit ka na ibang tao. Pwede rin na sabihin mo na hindi mo nakikita kung anong klaseng jokes yung ginagawa mo. Whether it can be something na other people might assume na it's na hindi maganda or meron namang iba na natatawa lang. Dahil dito, hinimok ni Dr. Camille Garcia ang mga influencer na gumawa ng mga content na mas makabubuti para sa lahat. Mariin namang kinundina ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ang insidente at binigyang diin na walang puwang sa kalsada ang ganitong mga gawain kahit na para lamang sa content. Naglabas na ng show cause order ang LTO laban sa vlogger, driver at rehistradong may-ari ng sasakyan na sangkot sa viral video. Para sa agenda, John Riz Calata, Abante. Alex Ayala opened her Mutua Madrid Open campaign in incredible fashion.
Ang tinalo lang naman niya sa first round, isang veteran. Yan ang agenda report ni Anton Rojas. Namayagpag si Filipina tennis standout Alex Ayala sa kanyang opening campaign sa Mutua Madrid Open matapos talunin si veteran qualifier Anastasia Pavlyuchenkova ng Russia sa straight sets 6-3, 6-3 Miyerkules ng gabi para umabante sa second round. Nalampasan ng world number 44 na si Ayala ang maagang 2-1 deficit sa opening set bago bawiin ng momentum sa magkasunod na panalong games. Matapos ang medical timeout ng Russian player, tinapos ni Ayala ang set sa pamamagitan ng pagkuha ng 3 sa susunod na 4 na games na sinelyohan ng double fault mula sa Russian. Dinala ni Ayala ang momentum sa second set. Mabilis na umabante sa 3-1 lead at nanatiling composed kahit may konting fight back mula kay Pavlyuchenkova na nakapagtala ng 2 aces para i-extend ang laban sa 5-2. Dito na nagpakawala si Ayala ng malakas na serve na hindi na naibalik ng Russian para tuluyang makumpleto ang straight sets victory. That was one of the things going into the match that I really had to focus on was a good percentage of first serves. I know Anastasia is a big hitter, so I think that helped with my match today and yeah, a lot of focus. Sa exclusive interview ng The Scorecard matapos ang laban, sinabi ni tennis head analyst Max Kilham na naging susi sa panalo ni Ayala ang kanyang movement at composure. Really impressed by sort of how she covered the court. Obviously, Pavlyuchenkova is one of the biggest hitters on the tour. She's been on the tour for the best part of 15 years, really, and some of the winners she hit today were absolutely massive, really. But Ayala managed to retrieve a lot of those balls, kept the ball in play, kept it moving, made sure to use some more spinny balls when pushed back to give herself a bit more time. And obviously, I think actually more so than the movement was Alex's ability to sort of maintain her composure throughout the match. Susunod na makakalaban ni Ayala si Elise Mertens sa round of 64. Habang target niyang masustain ang kanyang strong start matapos ang early exit sa Stuttgart Open. Pinaghahandaan din ni Ayala ang papalapit na Grand Slam tournament, ang French Open, na gaganapin sa susunod na buwan. Para sa agenda, Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang benchmark interest rate ng 25 basis points sa 4.5%. Paliwanag ng BSP, lumala na kasi ang inflation outlook dulot ng sigalot sa Middle East. Sa katunayan, itinaas na ng BSP ang inflation forecast sa 6.3% ngayong taon. Kung nagkataon, lubhang mas mataas ito kumpara sa 1.7% na naitala noong 2024. Sa isang press conference, sinabi ni BSP Governor Eli Remolona na takda ito ng pagtatapos ng easing cycle. Higher oil and fertilizer prices are expected to spill over to food prices and services. Core inflation is rising, highlighting the risk of demand-driven inflation. Pumalag si Defense Secretary Guibot Teodoro sa playing with fire remark ng Beijing sa ginagawang balikatan sa bansa. Di raw pasisiil ang tropang Pinoy anuman ang gawing kritisismo ng China. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Sino bang pinakamalaking magpagawa ng paputok dito sa buong mundo kung hindi sila? Hindi ba sa kanila inimbento yung fireworks tapos sasabihin playing with fire tayo? Ano sila, hilo? Ito ang naging sagot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa pagbabanta ng Beijing noong nakaraang araw sa Estados Unidos, Japan at Pilipinas. Kaugnayan ng isinasagawang balikatan o ang Annual Joint Military Exercise ng 3 bansa kasama ang libu-libong military troops nito. Ayon sa China, magbabackfire lang umano ang anilay pagkakampi-kampi ng mga bansang ito sa ngalan ng seguridad. Nang matanong ang kalihim, kaugnay ng planong pagre-reset ng Philippine government sa mga pakikipag-ugnayan nito sa China, hindi raw mapapahina nito ang pagbabantay ng pamahalaan sa national security.
Any country which approaches us in good faith will not be worried about our defense resilience because then the motives are clear. If any country is worried about our defense engagements and resilience, it's because they have a bad intention and a bad motive to begin with. Ngayong araw, isinagawa rin sa libingan ng mga bayani ang commemoration ng Battle of Yuldong, isang makasaysayang laban sa pagitan ng 900 Filipino troops at 40,000 Chinese and North Korean soldiers noong Korean War. Mahigit 70 taon na ang nakararaan. Sa kanyang talumpati, personal na nag-propose si Teodoro sa South Korean Embassy na magkaroon daw sana ng isang historical film sa pagtutulungan ng Pilipinas at South Korea na magpapakita ng mga nangyari sa Battle of Yuldong. Ayon sa kalihim, hindi masyadong naipapakita ang kasaysayan ng nangyaring laban sa Philippine history. Magsisilbi rin daw itong paalala sa mga manonood, lalo na sa aniyay mga Pilipino na pumapayag matapakan ng soberanya dahil sa mas malaki ang bansang kumakalaban dito na kaya umanong harapin ng Filipino resilience at indomitable spirit gaano man kalaki ang pagsubok na hinaharap nito. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Nahaharap ngayon sa reklamo ang ilang dating PBA idol dahil sa umano'y investment scam. May sagot naman ang kanilang kampo. Ang detalye sa Agenda Report ni Sheila Salaysay. Naawit ang ilang PBA legends na sina Alan Caidic, Jojo Lastimosa, Noli Locsin at Bal David sa reklamong may kaugnayan sa umano'y investment scheme na inuugnay sa Dual Fuel Petroleum Corporation. Sa reklamong inihain sa piskalya, inakusahan ng mga respondent ng syndicated estafa, economic sabotage at cybercrime. Mas lalong uminit ang usapin matapos bawiin ng Securities and Exchange Commission ang rehistro ng dual fuel dahil sa mga paglabag. Giit ng mga complainant, ginamit umano ang kredibilidad ng dating PBA stars para makahikayat ng investors sa halagang 500,000 pesos kada slot para sa gasoline station venture. Ayon sa reklamo, ipinangako sa mga investor ang mataas na kita na mas malaki pa sa tradisyonal na bangko sa ilalim ng co-ownership at franchise scheme. Lumabas sa social media promotions at mga video ang ilang dating basketball stars na umano'y nag-endorso ng proyekto. Isang detalye na lalong nagbukas ng tanong kung endorser lang ba sila o may mas malalim na papel sa operasyon. Isa sa mga complainant ang nagsabing napaniwala siya dahil nakita niyang kabilang umano sa board ang mga dating PBA players, dahilan para umutang pa ng 500,000 pesos para makisali sa investment. Ayon naman sa kampo ng dating PBA stars, nagamit lang ang kanilang pangalan at wala silang kinita sa umano'y investment scheme. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa reklamo. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. We stand a multilingual queen. Viral sa social media ang post-match interview ni Alex Ayala sa Mutua Madrid Open. Aside from her fluency sa Spanish, believe din ang netizens sa kanyang accent. I'm here almost 8 years, so my Spanish gets better. I'm traveling a lot, but yeah, estoy intentando no tener miedo de hablar en español, pues así. Gracias por todo su apoyo, gracias. Trending din si Ayala recently for proudly wearing a Filipiniana sa Laureus World Sports Awards. In an interview with Tennis Channel, the Pinay tennis star revealed that her uncle, fashion designer Red Ayala, made the gown. She says it has always been her dream to wear a Filipiniana sa red carpet, and she felt daw like a princess. After taking over New York, sa London naman rumampa ang cast ng The Devil Wears Prada 2. Now, Meryl Streep kept it classic with her red satin coat from Prada, while Anne Hathaway wore a navy velvet Versace gown. Present din mismo sa European premiere si Donatella Versace. Speaking to media sa red carpet, Anne reflected on how she has changed in the 20 years since the release of the OG film. I'm very grateful to be at a stage in my life where I'm less focused on the things that make me nervous and I'm more focused on the things that make me feel great. And 20 years ago, I didn't know how to do that. The Devil
Devil Wears Prada 2 opens in Philippine theaters on April 29th. Ice sculpture ni Drake sa Toronto dinismantle ng mga otoridad. Susunod yan sa agenda. Nakahanap ng kakampi ang umano'y drug lord na si Samuel Uy na inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na nagbigay ng milyong-milyong piso sa pamilya Duterte. Ang testimonya ni Trillanes, recycled lang daw ayon kay VP Sara. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tumanggap daw ang pamilya Duterte ng milyones mula sa isang drug lord. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, ang pera ay mula raw kay Samuel o Sammy Uy, kilalang political contributor ni FPRRD na umano'y kasosyo ni Michael Yang, ang dating economic advisor ng dating Pangulo. Si Uy din ay isa sa top donors ni Duterte sa 2016 polls. Si Yang naman ang siyang naiuugnay sa Formally at Pogo controversy, kabilang ang umano'y bilyones na halaga ng illegal drugs na nakumpiska sa isang bodega sa Pogo compound sa Porac, Pampanga. Sa records ni Trillanes, tumanggap daw si VP Sara ng nasa 22.3 million pesos in total mula kay Uy sa tatlong magkakahiwalay na petsa mula 2011 hanggang 2012. Nasa 15.66 million pesos naman ang tinanggap umano ni FPRRD sa loob ng 3 separate dates mula 2011 hanggang 2013. Si Davao City Mayor Baste Duterte naman, nasa halos 51.6 million pesos umano ang tinanggap mula 2012 hanggang 2013. 38.8 million pesos naman ang kay Congressman Paulo Duterte na hinati sa 4 transactions mula 2011 hanggang 2012. At ang pinakamalaking amount na natanggap ay kay Honilet Avancenia na longtime partner ni FPRRD, kasama na rin ang transactions sa bunsong anak na si Ketty. 5 transactions daw ito ni Uy sa kanila na in total ay nasa 53.3 million. Sa kabuuan, nasa 181.65 million pesos ang tinanggap daw ng pamilya Duterte mula sa umano'y drug lord. Kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council ang nasa 2 check transactions ni Uy kay VP Sara na nasa 14.8 million pesos. Sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng isa sa mga defense lawyer noong corona impeachment trial na si Attorney Jude Roy, questionable ang pagtanggap ng pondo ng isang public official mula sa private citizen. If they're in public office and they're routinely receiving funds from a private person, would that not be at least a suspicious transaction? Wouldn't it invite questions as why are you receiving funds from a private citizen unless there's a showing that you have a legitimate business transaction or some property was sold or something like that? Kaya palagay ni Roy, magandang pagkakataon ang impeachment proceedings ng House Justice Committee para sagutin ng defense team ni Duterte ang mga aligasyon. Pero para kay Trillanes, sapat ang mga akusasyon para ma-impeach at litisin si VP Sara. Hindi lamang ito ay malinaw na paglabag sa konstitusyon at sa iba't ibang batas ng bansa, kundi malinaw din na naglalagay sa malalim na pagdududa sa kanyang personal na integridad at kakayahan o moral capacity upang patuloy na magsilbi bilang pangalawang Pangulo ng Republika. Dati na rin daw sangkot si Uy sa operasyon ng mga Shabu Laboratory sa Davao City. Ayon na rin sa naunang impormasyon ng self-proclaimed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. Tinanggap bilang testigo ng ICC si Las Cañas sa kaso ni FPRRD doon.
Kailanman ay hindi itinanggi ni Duterte ang mga paratang ni Ginoong Las Cañas na makailang beses na lumabas sa publiko. Hindi pa matukoy kung nasaan si Uy at kung may pending criminal case siya ngayon. Dinipensahan naman ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol si Uy. Bagamat kinumpirma ni Piñol na old friend daw ni FPRRD si Uy, collateral damage daw siya. Alam daw ni Piñol na politics is a dirty game, pero sobra na raw ito. Unbelievable kung ituring pa ni Piñol ang umano'y involvement ni Uy sa droga. Bilang tugon naman sa mga akusasyon ni Trillanes, sabi ni VP Sara, malinis daw ang service record niya at mistulang recycled narrative daw ito ni Trillanes. Hindi sumipot si VP Sara sa impeachment proceedings sa Kamara nang ilantad ni dating Senador Sonny Trillanes ang mga nalalaman niya tungkol sa umano'y bank transactions ng pamilya Duterte. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison, ang init! Yes, Corina, nababalot pa rin ang init ang buong bansa dahil sa patuloy na pag-iral ng easterlies o yung hanging silanganin at dito rin po sa high pressure area na nag-extend sa may northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maliit na po ang tsansa na may bagyo pa na papasok ng Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang buwan ng Abril. Ka-weather ngayong Huwebes, dumami pang lugar na nasa higit 40 degrees Celsius ang heat index o yung naramdamang init ng ating katawan. 44 degrees sa may Cotabato City, 42 degrees naman sa mga syudad ng Cavite, Iloilo at Butuan, habang dito sa Quezon City, 37 degrees ang naramdamang init kanina. Bukas, bago mag-weekend, tataas pa rin sa 42 degrees ang mararamdamang init sa maraming mga syudad sa ating bansa. Kaya naman ka-weather, ugaliin pa rin po ang pag-inom ng tubig at magsuot pa rin ng komportableng damit, lalo na kung lalabas ng bahay from 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sa weather forecast ng Pag-asa bukas, April 24, wala pa rin pong aasahang matinding ulan sa buong Luzon dahil pa rin sa high pressure area at sa easterlies. Magbaon ng payong kung lalabas ang bahay bilang panangga sa direktang sikat ng araw at sa mga nasa northern Luzon, lalo na sa Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan at Nueva Vizcaya, magagamit nyo rin po yung payong sakali magkaroon ng mga saglit na pag-ulan. Sa Mindanao, may aasahan din pong ulan bukas ng madaling araw dito po sa may Zamboanga Sibugay at sa may Zamboanga del Sur. Habang sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, mula umaga hanggang gabi, madalas po na magiging maaraw bukas at sasamahan lamang ng minsang kaulapan at saglit na pag-ambon. Mula po Sabado hanggang Lunes, ilang bahagi pa ng Visayas at Mindanao ang uulanin dahil sa easterlies. Kung meron po kayong outdoor activities, particularly sa may Eastern Visayas at Caraga Region, make sure na nakahanda po inyong tent or meron kayong bit-bit na payong kung sakali magkaroon ng mga light to moderate rains. Habang sa Luzon at sa western sections ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin po ang matinding init at maliit na tsansa ng ulan dahil sa easterlies at high pressure area. Kaya kung meron po kayong travels this weekend, iwasan pa rin ang pagbibilad sa araw, lalo na tuwing tanghali para iwas pagkahilo at heat stroke. At yan muna ang napapanahong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. In other news, dinismantle na ng authorities sa Toronto ang controversial promotional stunt ni Drake. The Canadian rapper installed a huge ice sculpture to promote his new album, Iceman. And ayon pa kay Drake, nasa loob nito ang release date ng album. This prompted excited fans to try to break apart the sculpture, with one individual even using a sledgehammer and some flammable liquids. Firefighters in the city had to intervene and hose down the artwork. Toronto's mayor says while she understands artistic expression, there is a need to ensure public safety. In any games or any concerts, there's lots of excitement and the crowds come surge toward into different venue, for example, and it's our duty at the City of Toronto to protect. King Charles spends time with students to celebrate Earth Day. The British monarch met with children involved in the King's Foundation program in Scotland, where they are learning to create and care for school gardens. During his visit, he also received a blue Peter Green badge in recognition of his efforts to protect nature and the environment.
Later in the day, bumisita naman si Charles sa firefighters sa Glasgow. Call him producer Enrique Hill. The actor ventures into a new role sa kanyang latest project. The details sa agenda report ni Matteo Gudicelli. The King of the Hill is back, Enrique Hill. May sekreto sa Prague. Ano kaya? Enrique Hill, Andrea Brillantes. May sekreto? Abangan natin. One of the things he was game to take on a guesting on Mateo G Primetime. With true and daring challenges, tough questions, and one thing was clear. Handa na si Enrique Hill. What's keeping him busy these days? A new show that he's starring in. But he's not just in front of the camera now. It's also his first time taking on a producer role. Sabi po niya sa show kanina, nawala yung spark niya sa buhay, pero ngayon, nahanap na niya. Enrique, can you tell us more about the show that's coming out very soon? Yes, it's a very, very nice show. It's basically it's a rom-com show, but we wanted to make a twist on it. So it's a very action-driven as well. But more than the action, it's really comedy. So kahit sa kiligan, it's very light. Pagdating sa drama, light pa rin siya pagdating sa action. Kahit action na yan, it's still very light. I wanted to make sure na that whole tone is very light. I wanted to be a release sa mga ating manonood, mga kababayan, na pag-uwi nila sa bahay after a long day of work, after mga problema na sa buhay, that 40 minutes to 30 minutes sa isang gabi ay makalimutan ng mga problema. May release po nila. Ang kasama mo dito si Blythe? Si Miss Andrea Brillantes, of course, Miss Kim Domingo, Cedric Juan, Tito Edu Monzano, Tito Joel Torre, Benji Paras, Tito Arlene Mulak, at marami pa pong iba. The rom-com series is set to stream this April 24 on Netflix and premieres on TV this April 27. And syempre, abangan niyo po ang episode ni Enrique Hill na marami siyang dinivulge tungkol sa love, life at trabaho. Ako po si Matteo Gudicelli para sa Billionaire News Channel. Yun ang breaking news natin kanina. Oo. Yung kausap mo si Attorney Conti. Yes. Oh, is it? That's the one. Kasi Oo, yung kanina lang confirmation yun of eh. charges. Ang plano kasi noon was that it's supposed to come out before April, around end of April. And they came out with it today. So, confirmation of charges. Confirmed na yung charges against the former president. So does that mean it's going to go into a full-blown trial? I think so, yes. Oo. Pupuntahan ni Pinky yun. It will be held in the ICC, right? Yeah. Oo. So mangyayari, they will constitute a new set of judges para sa trial proper. Now, when that's gonna happen, we don't know. Oo. Bago mabuo yung mga judges for the formal trial. Pero yung basis ng kanilang desisyon, very compelling, ha? Di ba yung sinasabi nila na hindi porket umatras ka, ay hindi mo na ginawa ang krimen. Well, of course, this all has to be proven, no? Dadaan pa po ito sa paglilitis. Hindi natin sinasabing guilty si dating Pangulo. Pero yung basis nila, parang lahat ng pwedeng ireklamo during that time na tayo'y mga miyembro pa, pwedeng iungkat at pwedeng dalhin sa kanila. Tama. So, ibig sabihin, madadagdagan pa. Kasi ano lang yun parang ang kailangan lang nila probable cause. Parang sa atin, was there probable cause na magpatuloy sa trial and then they decided there is. Pero itong confirmation of charges, pwede pang i-apila, no, Pinks? I think ang pwede is to ask permission if they can appeal. Okay. So asking permission to the pre-trial chamber, asking permission if they can still appeal it. Alright. So, hindi automatic. Hindi automatic ata. Yun ang pagkaintindi ko. Parang ang istrikto. Nung nagbabasa ng kanyang desisyon. Kaya ayoko siyang maging principal sa eskwelahan. Oo, nakakatakot siya. Hindi mako-confirm ang charges mo. No, but I think what we can expect is meron pang mga maa-aresto. Right? Oo. Ang tanong, will the Philippine government cooperate? Ayun. Another question that needs to be answered. Exciting. Uy, tinanong ko na yung magi-guest mo mamaya sa On Point. Sabi ko, sir, ano yan? Wala na bang makikitang butas dyan sa mga ebidensya? Wala na.
Sabi niya ganon. Sino kaya ang guest ni Pinky sa On Point? Comment down below. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph. Ako naman po si Monique Tuzon Basi. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.